Congressman Zia Alonto Adjompo, mga kababayan. Welcome po sa inyo, Kong Zia. Maraming salamat, RJ. Maraming salamat, Kumi, sa imbitasyon. First time, no? First time po. Yes, first time. First dito. Oo, gusto ko yung book mo. So, ang usap-usapan po, di ba, i-forward na ito sa Senate. Meron po munang botohan na mangyayari sa Monday. Yeah. Ano po, Congressman Zia, although alam na po namin yung sagot dito, pero ano po ang magiging boto nyo sa Lunes, Kong? Definitely, di tayo po pwedeng tumalikod kung ano man yung naging boto natin. Di ba? Remember, Yes. nung last Congress, pumoto tayo 19th. ng yes. Yes, di ba? So, ngayon, ang dagdag lang naman dyan, yung Madreaga affidavit eh. Kasi everything else is still the same. Lalo na ngayon, nakita ng taong bayan, nakita namin sa Committee on Justice, yung mga ebidensya, yung galing sa SALN, yung SALN niya, yung sa AMLA, yung galing sa COA, pati na rin yung testimony ni Senator Trillanes na nag-jive doon sa, di ba, yung sa record ng AMLA. Mas na-convince, kumbaga, yung mga miyembro ng Justice Committee na sumuporta nung unang impeachment. Last year. Oo, 'di ba? Hindi lang ang Justice Committee, pati ang taong bayan, 'di ba? Yes. Nakita natin eh. Walang hindi nagsisinungaling yung sinabi nila ng mga dokumento. Numbers would not lie, 'di ba? So, definitely ang sagot ko sa iyo is yes, 'di ba? Kumbaga, last year nga po, walang nailatag na mga ebidensya, Tama. pero nakuha yung ganong boto. What more ngayon na kitang-kita, no? Oo, Talagang- kitang-kita ng taong bayan. Well, I mean, these are official documents galing sa AMLA, galing sa Ombudsman, galing sa COA. In fact, ang COA, sinasabi nila, di ba yung napag-usapan before, nung last year, yung saan ba talaga nagamit itong confidential funds, di ba? Na gastos daw yung 125 million, No? in just 11 days. So, nung sinabi ng COA, nag-release sila ng notice of disallowance na hindi angkla doon sa joint circular. Oo. Kasi hindi mo po pwedeng gastusin yan basta-basta lang eh. Hindi ang regular na budget, di ba? So meron ka talagang framework kung paano mo gastusin yung confidential funds mo. May Diba? guidelines sa May guide talaga yan. Ngayon, kung outside of that, yung sa mga guidelines na yun, unang-una, yung Special Disbursing Officer, siya lang dapat yung Nakakaalam. siya lang dapat nakakaalam, siya lang dapat din yung nagre-release nitong mga kung sino yung kailangan mong bayaran na mga informant mo, di ba? Yes. So kung ibibigay mo yung delegate mo yon sa ibang tao, Paglabag na agad yun. labag na yun, di ba? Kaya sabi ng COA, hindi na po pwede yun. Kaya nga may notice of disallowance. Then nag-appeal naman sila for review, na-deny naman ng COA. Kaya kailangan immediately ma-restitute, kumbaga maibalik Maibalik. yung I think 73 million. 73 million. Tapos may paparating pa yata. Meron pa, di ba? Meron pa 375. yung first quarter, second quarter, third quarter, kung di ako nagkakamali, up to fourth quarter ng 2024 Oo. na confidential funds niya. Ang na-issue naman din ng disallowance. Disallowance, no? So maski yun lang those are material evidences na hindi mo po pwedeng sabihin na hindi Pinopolitika ka lang. inosente pa rin siya dyan. Oo, yan. no? Diba? So, ganun. So may narinig-rinig din po kung sa Kongreso na parang yung iba daw magba-back out sa pag-pirma or pagboto doon kay BP Sara sa impeachment niya. So ngayon parang ini-intimidate yung ating mga Kongreso nga, mga congressman. So kung confident po ba tayo na makakuha tayo ng more than or 1/3 talaga na boto sa ngayong po? Oo. Alam mo, itong impeachment process, sabi nga nila, sui generis, di ba? It's one of its own, one of its kind. Kombinasyon kasi yan ng politika at ng legal. Ang boboto dyan, mga huwis ay mga politician, di ba? Binoto ng taong bayan. Ang tatay yung mga prosecutor, although allowed naman yung prosecution team na kumuha ng private prosecution, no, para masuportahan sila, pero still mga politician din. So magmamatter talaga yung pulso ng taong bayan, di ba? Yes. Kaya nga tinatry natin ma-educate ito na this is not about politics, this is about accountability. Kaya parati natin sinasabi yon. Kasi may mga, of course, may mga kasamahan tayo sa Kongreso na let's accept it. Marami talaga yung influence din ng kabila. Diba? Malakas din yung influence nila. So, nagmamatter din yung kanilang constituents, lalo na sa amin sa Mindanao, di ba? At saka mga Visayan-speaking communities, no? Kasi nga, kailangan natin i-break yung sinasabi nating pagiging regionalistic pagdating sa
mga bagay-bagay kung ang pinag-uusapan naman talaga natin is upholding transparency and accountability, di ba? So kaya kailangan yung information dissemination is very fast and very accurate yung information din na binibigay natin. So ako, naiintindihan ko kung merong ganong klaseng dynamics, Yes po. di ba? Nagfa-factor in din yung influence ng mga iba. Pero sa ngayon, masasabi ko sa inyo, sa ngayon, more than the expected numbers Wow. ang nakuha natin. I can confidently say na malaki yung magiging boto to support and back up the impeachment process. Paano ko nasabi yun? Tingnan nyo yung naging botohan sa sa 55-0. Justice Committee. No, Sa 55-0. Justice Committee, di ba? Nung nini-establish natin yung probable cause. Diba? Hindi lang isang partido yon. Yes. Composition nung membership na yon sa Justice Committee, nung bumoto na yon ay iba't ibang partido. May mga Opo. party list din. 53-0. No? Ang nangyari is 55-0, no? Unanimous. 55. Unanimous yung boto. Ah. So, indicative yon na yung in-expect natin na boto to support the impeachment ay mas sosobra pa. Yun. No? Kaya confident tayo na papunta talaga ito sa Senado. Kung ang naisip ko dyan, kaya bumoto sila na unanimous talaga 55-0 kasi nga po, yung kabilang panig eh, wala naman pong naisagot, di ba? Yeah, totoo. Laging bakante yung upuan. Tama. So, Kasi pagkakataon sana dapat yun Oo, di ba? yes. Sinasabi nila, kailangan daw mabigyan ng due process. So yun ang ginawa natin ginawa ni Chairman Jinky Luistro dahil nga rin dun sa ruling ng Supreme Court na kailangan mabigyan ng due process yung respondent, di ba? So yun ang ginawa. Habang may sasalita o may nagpo-provide ng mga dokumento na nasupina, mapapansin nyo, tinatawag yung respondent, no? Pero hindi pa rin, opportunity sana dapat yun para to counter, di ba? Halimbawa, lumabas ang AMLA. Pwede naman sabihin nila na kinu-question namin yan because these are the facts that we can actually provide to Yes. counter your allegation. Pagkakataon na yun, at saka ang taong bayan, gusto nilang makita kung ano ba yung magiging sagot mo. Kumbaga, kung ikaw ay nasa piskalya ka, at hindi ka pumunta, indication na yun na wala kang may provide na True. na counter argument mo. So ang nangyayari is wala ni isa doon na counter, na na-debunk, di ba? Yes. So walang ni isa doon na na-debunk. So ang nangyayari is doon sila sa social media yun, press Press con. con. press con, tapos ang tinitira nila yung proseso, Proseso, puro yung technical. integrity, Oo. 'di ba? Sana dapat yung pinaglaanan nila ng oras, Oo. panahon sa mga press con, kung doon nila alam mo magaganda yung mga argumento nila. Oo. Minsan magagaling sayang nga lang kasi hindi naman na-convince yung miyembro ng committee Oo. Yes. na hindi sumuporta or at least man lang magkaroon ng kumbaga mag-question niya yung mga pinapresenta na testimony na evidences. Ang nangyari tuloy, wala ring basihan yung Perfect mga score committee but to really establish the probable cause. Tapos sinasabi din nila we will respond to the appropriate proper venue which is in the trial. Diba? You're questioning the process but then at the end you're saying that no, there's really that legal process because Yes. once you question the process in the House, automatically the logical conclusion with that is to question also if the complaint in the House which you question the process itself, the logical conclusion is you should also be questioning the Senate because you question the very process magkadugtong yan Yes. Yes. Hindi mo po pwedeng i-question itong isa tapos Hindi ka mag-question sa kabila. i-honor mo o i-acknowledge mo itong isa. Magkadugtong yan na proseso. That makes sense kung kasi dun sa petition na sinampa nila dito sa Korte Suprema, parang isa sa mga respondent hindi lang po Congress Kasama po yung Senate President, no? Oo. So, parang ngayon napapaisip ako, talaga bang aaten itong si Sara Duterte sa Pero Senado? mukhang nung first na namin, meron lang talaga kaming first na impression talaga namin na hindi na talaga sila
pupunta. Oo. Pero nagbibigay pa rin consistently ang committee ng invitation para Yes. para at least mapagbigyan ng kasi ang mapagbigyan ng pagkakataon kasi hindi mo naman doon ini-establish yung guilt eh. Yes. Hindi naman yun ng trial talaga eh. Yes. Ang ini-establish mo lang doon ay may dahilan ba at meron bang sapat Tama. na basihan. Itong mga sinasabi ng allegation na ito ni Nasabalya, no? Na allegation para pumunta doon sa actual na trial. At ba't ka pupunta sa actual trial? Wala namang basihan at puros haka-haka lang pala yung mga allegation na ito. O syempre, ang gagawin ng parang confirm. acting as a kasi fiscal, it's like to preliminary investigation. The fiscal or the prosecutor will make sure na yung sinasabi mo ay may basihan. Oo. Otherwise, at ko pa idadalhin sa korte, chismis lang din pala itong di ba sinasabi. Tama. Yes. Oo. So, speaking of basihan, kasi nanood din tayo sa plenaryo eh. Oo. Meron tong kongresista na wala naman daw, nanggalahitin si Congressman Laila de Lima. So, speaking dyan, Kong, kasi meron ding kongresista na doon din sa plenaryo po, na nagsasabi, pag bumoto ng yes, may budget. So, pag bumoto daw ng no, parang kami, mga taong bayan, parang sa loobin namin na parang wala budget. So, anong masasabi niyo Alam mo dyan yung- kung parang may bigayan ba? Naki-insinuate Oo. sila na Alam mo yung bigayan. unang-una, yung budget na sinasabi nila, talagang ang nagkakaroon ng assessment dyan kung ano yung kailangan ng bawat community na pondo para mapagbigyan yung mga kinakailangan na services. Ay nasa nasa executive na yan, di ba? Ang role lang ng House of Representatives ay tingnan kung ito ba yung mga pinopropose ninyo na pondo ay naayon doon sa pangangailangan. Una. Pangalawa, ito ba ay nagagastos ng maayos? Kaya nga, always natin tinatanong, ano ba yung utilization rate ng isang departamento, di ba? Ano ba yung nasa-serve ninyo ng mga communities? Kung hindi naman nasa-serve, bakit mo popondohan, di ba? Yun. So, ibig sabihin, meron talagang regular, whether you vote or you do not vote, it does not matter because deserving yung community mo, yung area mo, ng pondo. So, hindi ko alam kung ano pinagsasabi nila na magiging zero yan. Imposible maging zero yan. Kasi ang pondo ay naayon doon sa overall na projection na pinakakailangan ng buong bansa per provinces and per district. So, hindi ko maalam kung paano yung sinasabi nilang walang pondo. At saka pangalawa, hindi pa nga wala pa nga ang botohan eh. Yes. Di ba? Ang pondo is in Oo na. 2027, di ba? So, paano nila masasabi na walang pondo? Hanggang ngayon, continuous pa rin naman talaga yung mga services na binibigay. Opo. Pangalawa, ang focus ng pondo talaga is yung mga actual number of, halimbawa, sa mga DSWD, di ba? Meron sila kasing actual na bini-verify nila yung mga actual number Beneficiaries. of beneficiaries. So, they don't actually parang they don't see it as a matter of partisan preferences. But they base it on the yung poverty index ng rate ng isang community. Kung kailangan talaga ng bagyan ng programa yan, bibigyan Yes. talaga ng programa. So hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi nilang budget. Yes. Lahat naman kami sa House of Representatives nagkakasweldo. Yes. Opo. Pati mga staff namin nagkakasweldo. May mga pondo naman ng aming mga district offices, halimbawa. So, hindi ko alam. Silang tanungin nyo, anong pondo sinasabi nyo na mawawala sa inyo? Oo nga At anong pondo ang madadagdag doon sa boboto ng yes? bobotohan. Feeling ko ito lang yung isa sa mga bagay kung paano nila i-divert Divert yung focus, no? yung focus na gawin nilang politika. Yes. Na ito lang isa itong politika. Pero ang taong bayan naman, alam naman natin, hindi ito politika. Nagsasalita na at kumbaga masyado ng glaring yung evidences Ebidensya, no? Yes. para sabihin mo ito ay pamumulitika lamang. Actually, may mga survey nga na di ba, yung mga tao gusto rin talaga 90%, almost 90% na Yes. dalawang survey Oo, yung tama gustong ka. humarap si Sara Duterte. lumabas ata parang gusto kasi ang taong bayan gusto rin ng closure. Yes. Ano ba talaga yung pinag-uusapan niyo dyan? Diba? So, gusto natin ng closure, diba? Parang ganun yung gusto ng Yes. tao. Gusto ng taong bayan talaga na, syempre, tatakbo siya ng presidente. Oo, Yes. Gusto dapat malaman. malinaw. Kasi gusto nila good governance, accountability. So, siya mismo
Isi-show na yan Tama, sarili niya. alam mo, that's a Opo. good point, RJ, kasi ang tinetest natin dito, yung fitness ng isang leader. Yes. Kong. 'Di ba? Yung fitness talaga ng leader, whether itong leader na ito ay deserving, kumbaga fit talaga siya, morally fit ang sinabi sa constitution, kung upright and morally, not only morally but fit, yung fitness niya na hindi siya nakagawa ng anything that would violate yung sinasabi nilang yung oath of office, 'di ba, ng bawat public officer and public official, especially elected. Kaya nga may culpable violation of the Constitution. So, yung point mo talaga is very right. Yun ang gusto malaman ng tao. Medyo natatawa ako dun sa pagkakasabi ng fit. So, I mean, physically fit. We're not talking about physical fitness, physical ha? or mentally fit pa. Yun yung naiisip ko. Baka naman maiba, matwist na naman siya. sinasabi natin dito, di ba? Wala naman tayong kino-question po. No? Yes. Kung-question talaga yung mga supporters niya. Kasi Yeah. wala daw basihan Oo. na lagi lang daw nasa hearing, gastos daw sa pera ng taong bayan, ginagastos sa hearing, wala daw basihan. Pero tayo, kung meron tayong apat, no? Yun, apat po, tama po, no? Yeah. Apat na dito sa articles of impeachment na ipapasa sa Yes. Lunes. Oo. So, Ano? isa-isahin natin yan para malaman ng ating taong bayan kung ano ba yan. Kung talagang matibay talaga na ebidensya. Kasi yung kabilang panig, walang sense, walang basihan. So kung unahin natin kung yung tungkol sa confidential funds. Kasi noong 19th Congress, doon talaga kayo. Kaya may pumirma kayo at may video kayo ng Young Guns na kung bakit ka pumirma. So, tinakil mo yun kung Trending yun. So, titingnan natin ngayon kung ano ba yan. Para sa ating mga viewers at malaman din po nila Okay. na may basihan talaga. Okay, una, yung sa confidential fund, sabi ko nga, meron siyang joint circular kasi. So, hindi mo po pwedeng gamitin yan basta-basta. Very clear yun sa joint circular. Dapat yung special disbursement officer, siya lang talaga Opo. yung magre-receive. Si Acosta. Siya mag-in-cash. Dalawa kasi yan, yung sa Office of the Vice President tsaka Department of Education. Si Gina Acosta Sa at si saka Fajardo. Fajardo. So sila lang yung sinasabi doon na mag-in-cash at sila yung mag-pay out. Kumbaga, mag-re-release. Dalawang klase kasi yung modes of releases. It's either you buy the information or reward. Dalawa kasi yan Pero doon sa sinubmit nilang mga utilization, yung pag-utilize nila at yung acknowledgement receipts, mga code names daw sabi nila, di ba? Code names. Pangalawa, yung the manner of pag-utilize doon ay minsan hindi siya pagbibigay diretso ng payment of reward or purchase of information pero binili nila ng gamot. Hindi po gamot. pwede yun. Di ba? Paano Hindi ka pala ibig sabihin, sinong informant mo na kailangan ng gamot, di ba? Unang-una. So, hindi rin yun po pwede according to kasi kung gamot yan, magbibidding ka pa talaga. Kasi procurement yan So, magsasubject yan sa procurement law, magbibidding ka pa. Pangatlo, yung mismong pag-delegate nung pondo na ito, doon kay Colonel Nolasco at saka kay Colonel La Chica, diba? Yan po yung sinabing, inabot lang. Inabot lang. Inabot. Diba, naka-duffel Kaya bag? nga, mismo yung si Miss Gina Fajarda at saka si Gina Acosta at saka si Mr. Fajarda ang nagsasabing hindi nila alam. Oo, kung saan Kung ginastos. babalikan nyo kung saan ginastos, hindi nila ma-attest kung itong mga nakapirma sa utilization, sa confidential funds ay totoo na mga tao. That's number 4. Number 5, yung nakita natin, sinabi na nga ng NBI, na kumbaga isang tao Yung mga pumipirma. pumirma. Kasi tinanong pa rin ng PSA, okay PSA, meron ba kayong ganitong tao na pangalan may Grace Piatos? Oo. Diba nung una sinasabi nila, meron naman talagang Piatos daw na apelido. Okay, let's give them that. Pero the only way to attest kung meron mo talagang To Piatos register. na Mary Grace is for the PSA. I don't think na PSA walang mga record sa mga ganyang mga tao, di ba? Yes. So, sinabi ng PSA, wala. Tapos sinabi naman ng NBI, yung experts, mukhang isa lang ang tao ang pumirma. Kaya nakita natin si Kokoy Villamin, halimbawa. Si Kokoy Villamin, tumanggap siya ng 35,000 sa magkabilang dulo ng Pilipinas. Tapos isa yung... Magkaiba yung pirma. O parang Magkaiba pa yung pirma. baka magkaiba pa yung pirma, 'di ba? Hindi lang si Mary Grace Piatos. So,
titingnan din natin kung probable ba o possible ba o realistic ba na in one day, magre-release ka from Apare to Mindanao, in one day, tapos magre-release ka, yung disbursing officer mo, from different cities, from Luzon. Paano mo makakayanan yun? Diba? Parang imposible man naman makayanan. So it raises question kung ito bang sinasabi ng disallowance ng COA ay unang-una, meron ba talaga siyang, sige, pagpaliban muna natin yung joint circular, doon muna tayo sa practicality. Practicality yan. May kakayahan ba na pumirma si Kokoy Villamin na magkaparehong pangalan sa isang isang lugar? Parehong spelling ng pangalan pero magkaibang pirma. May possibility ba na yung disbursement officer ay mag-release ng pondo ng isang araw, let's say for certain, kalimutan ko lang ilang milyon yon, mula Luzon hanggang Mindanao. Hindi kaya. Di ba? Eh, ipipila mo pa yung informant mo, it will take time, di ba? Yes. Ngayon, pangatlo, yung sinasabi nila na okay, may code name kasi for safety reason, may code name, pero ilalagay mo pa yan sa, sabi dun sa joint circular, ilalagay mo yung mga receipts na yan sa envelope, ilalagay mo sa vault, pag isasubmit mo dun sa COA for auditing, kasi yung COA, meron silang specific division dyan, yung ICFAO. Hindi kasi siya regular na pondo eh. Yung Intelligence and Confidential Funds division nila, auditing unit, ICFAO. So, sinasabi sa ICFAO, ibibigay mo doon, okay, pasabihin mong gumamit ka ng code name, halimbawa si Batman, kasi ayaw mo din yung informant mo malagay sa, malagay sa peligro, di ba? Yes, okay, si Batman. Pero sa attachment doon si Batman, ang tunay niyang pangalan is ito. Dapat may ganun kasi pala. kailangan pera ng taong bayan yun eh. Yun yung sinabi sa joint circular. Pero wala eh. Kaya nga disallowance, kaya nga mali yung paggamit. Yun ang sinabi ng COA. Mali yung paggamit nyo. Unang-una, hindi dapat kayo bumibili ng mga gamot. At saka mga chairs para dyan sa confidential funds. Hindi yan po pwede. So, very clear yon. Very clear. Na merong manipulation. Fabricated. May manipulation sa paggamit at hindi siya ma-explain hindi siya ma-explain kung paano nagamit itong confidential funds na naaayon sa joint circular na sinasabi ng COA. Di ba kung ano po yan, mga libo-libo po yan, di ba? Kasi parang ang tingin ng iba, konti lang eh, Mary Grace Piatos ng Kokoy William. Libo-libo marami kasi resibo po yan, di ba? Ang sinubmit ng good government ng tayo oras na yon para i-attest. Kasi kailangan mo rin to give due process at the same time yung presumption of innocence, 'di ba? Kailangan mo rin i-attest ito para ma-prove na baka naman din nagkamali ang COA. So the only way to attest this is sa PSA kung may record sila. 'Di ba? Kung totoong merong Mary Grace Piatos, si Kokoy Villamin, kung meron bang si Milky si Kuya, may mga pangalan na ganito. Pero marami itong sinubmit namin. Ang kinuha lang nila is yung sample. Sample lang. Na out of the 85 sample, randomly selected, 85 ba? Kumuha sila ng 85 na doon sa sampling na acknowledgement receipt. Doon sa 85 mayon, meron silang nakitang 35 na signatures of the same person. Grabe. Sample So, lang pito yung pito yung nakita nilang So, ibig sabihin, in 85, merong 35 na acknowledgement receipt na iisa yung pumirma. Sampling lang yun. So, hindi pa natin pinag-usapan yung libong-libong acknowledgement receipts na yun. libo-libo. Hindi pa natin napag-usapan yung actual na violation, which is the purchase of chairs and purchase of medicine. Iba pa yun. Iba pa yun. Marami, no? Ang hirap sagutin yan, no? Kaya pala hindi pumupunta. Tapos, syempre, yung makita mo, isang stroke pala yun, no? So, paano yung, kung ilan yun? Ilan na, nyo po, sa PSA? Ilan po bang nag-match? Walang nag-match. Sa PSA, wala silang na-credit. Kung di ako nagkakamali, doon sa report nila, doon sa pag-submit nila ng mga report na nila, walang silang na-confirm na tao na nagsasabing buhay si Mary Grace Piatos, walang birth certificate, walang death certificate, walang employment. Paano ka magiging
paano ka mabubuhay sa Pilipinas kung wala kang record? Yes. Grabe, no? Paano ka kukuha ng trabaho mo kung wala kang NBI clearance? Paano ka kukuha ng trabaho mo kung wala sa ibang bansa, kung wala kang wala kang passport, paano ka makakuha ng passport kung wala kang PSA? Yun. 'Di ba? Paano ka parang ganun lang, simple lang naman na ano 'yon. So yun, malinaw po tayo doon, no? Parang may indikasyon ng pamimigay ng mga resibo at yung sa So disbursement. kung ako Ito na. politiko, no, hindi na ako mag-consolidate dyan. Oo. Dito na tayo sa pangalawa, no? Yung pangalawa po sa articles of impeachment, yung sinasabing unexplained wealth. Ano po ba yung tingin yung diyan? Yung SALN kasi niya, meron kasing may mga companies siya na nalulugi. Nalulugi. Makikita nyo sa SALN niya, nalulugi. Pero yung income nung ano niya is mataas. So, kung ikaw, negosyo mo, that's number one. Kung ikaw, negosyo mo, nalulugi, bakit ka pa, Nagnenegosyo. Ba't hindi siya, but we continue to, negosyo ay nalulugi naman. Business, yes. Yes, that's number one. Number two is yung SALN niya na may mga years from 2019 up to 2024 na wala Zero. siyang cash or check deposit. Oo. Ibig sabihin zero. So wala siyang nag-reflect doon na SALN. Kumaga, wala na sa SALN yan, nag-reflect yung cash and deposit. Hindi naman kapanipaniwala yun. Yes. Kasi, di ba, imposibleng wala kang cash in hand, wala kang deposit. So, isa yon sa mga indikasyon. Tapos, hindi talaga siya nagtutugma doon sa sinasabi ni, si Michael Congressman Terry Redon, ang may talagang mastery dito eh. Hindi talaga siya tumutugma doon sa pag-spike nung income. Oo. 'Di ba? Ang sinasabi kasi nila, bakit kasali yung asawa? Unfortunately kasi sa batas natin under the Anti-Corrupt Practices Act, talagang pagkasawa kayo, by virtue of your marriage, you're considered to be a one entity. Oo. So anong salin mo, anong kita mo, yun ang salin, nire-reflect mo talaga yun. Kung ano yung mga pecuniary interest nung yung spouse mo. Opo. So especially if you're involved in negosyo, kasi dapat wala kang conflict of interest doon sa negosyo. If you're running a certain business, dapat pag elected ka, you have to recurse yourself ba? Parang kailangan mong Divest. mag-divest kung meron ka mang ganong interest pa sa negosyo na yon. Oo. So doon sa SALN yun, isa yun sa mga nakikita na una, sa SALN niya, hindi nag-reflect from 2019 To up to 2024, walang nag-reflect na kung tatandaan natin si dating may Chief na-impeach na Justice, dyan, no? Oo. si dating Chief Justice ng Supreme Court, Corona. Corona, na-impeach because of that SALN. SALN. Pangalawa, si former Chief Justice Serino? Maria Serino? 'di ba? Nakuwaranto. Yes. Kasi because she SALN failed. din yung issue SALN nun. din yun. I mean, ganun ka-importante yung SALN. Grabe, no? Maybe because na overlook ng mga tao, pero ganun ka-importante yung SALN because nandun sa Anti-Corrupt Practices Act na kailangan you have to divulge your assets accurately for the public to access, no? Hindi ko lang alam kung sino nag-prepare ng SALN nila. Pero napaka-sloppy. Kaya nga eh. 'Di ba? Paano nangyari yun na from 2019 19 up to 2024 wala ka man lang cash and check deposits in hand pa? Wala. Tapos before Zero. that year, those years naman po, meron naman silang nilalagay doon, di ba? Oo, so kaya nga na-impeach yung Chief Justice, former Chief Justice dahil doon kasi mali or wala yung isa, mali yung hindi niya sinabi yung sa SALN niya accurately kung ano yung assets niya. Yung isa naman na ko-waranto kasi hindi siya nakasubmit ng kanyang SALN. Oo, di ba? Tapos ito from 2019 up to 2024 talagang hindi nag-reflect yung accurate SALN. So anong rason pa para hindi mo sabihin na betrayal of public trust talaga? Yes. Meron namang precedents na na-impeach na dahil doon. Hindi pa po natin binabanggit dyan yung mga 6.7 billion Wala pa. na di ba? Wala pa. SALN pa lang yan. SALN pa lang yan. Oo. SALN pa lang yan. Grabe. Wala pa yung sinasabi nilang mga deposits na naman, di ba? Oo. Sinabi ni Senator Trillanes na nagtugma doon Oo. sa record ng AMLA. Oo. Nako. Yung eksaktong deposit, eksaktong date.
Oh. 'Di ba? So hindi rin din nag-reflect doon sa ano. Hindi na ako mag-a-attend sa dyan. Oo. Hindi ka natin. Hindi na ako mag-a-attend. Number 3 natin, Kong. Ito naman po, yung number 3 daw po sa articles of impeachment, itong bribery scandal. Ay, oo. 'Di ba nagsalita na yung mga ano niya, yung mga DepEd personnel Opo. na nabigyan sila ng mga envelopes, 'di ba? Parang kahit si Attorney Michael Powo umamin, di ba? Oo, 'di ba? So, 'yun, isa 'yun sa mga naging rason at saka mga testimonies nila. Tapos titingnan mo yung nabigyan ng envelope, yun yung pinagdadaanan ng mga papel para doon sa confidential funds. So, yung isa nga na nag-resign, 'di ba? O tinanggal. Yung Yusek, Parang tinanggal. force. Parang ganun, tinanggal. Yes. Pero- Tinanggal. Kasi nga, hindi ka talaga po pwedeng, nasa batas yan, hindi ka talaga po pwedeng magkumuha, kung public officer ka, kumuha or magbigay ng mga ganong klaseng arrangement na kumbaga kung titingnan mo, Wala based sa on our sahod. investigation, wala sa sahod, ay yung pinagdadaanan, questionably doon is yung dinadaanan ng paper trail ng confidential funds. So bakit sila? But how special are they? That they need to be Yung sa mga they needed to be procurement po, no? yes, Saka procurement, they needed to receive such a certain amount regularly. So isa 'yun sa mga these are all testimonies of the ng mga tao mismo nung DepEd nung siya ay secretary ng Department of Education. Tapos kung yung naman, pang-apat natin, yung threat about the President, First Lady, and former Speaker Romualdez po. No, nagsabi naman ng NBI, hindi daw yon AI. 'Di ba? Hindi daw yung gawa-gawa at wala naman talaga sa batas na yung pag-threat talaga is a threat. Pero ang sinasabi naman nila is, conditional threat yun eh. Pag sinabi ko talaga sa'yo na kung di mo to gagawin, papatayin kita. Halimbawa, that's already a threat. Yes. Diba? So wala naman talagang conditional threat. At yun ang, sa palagay ko, yun ang pinakamalakas eh. Yes. Na ebidensya eh. Kasi klarong-klaro yun eh. Siya talaga yung nagsabi na she contracted an assassin. Diba? Kumbaga for a public official na magpupunta ka, you go out of your league. And then, unang-una, ba't di mo sinumbong yung assassin na yun? Oh. Kasi unang-una, pag ikaw public officer, sinumbong ko sana yung Dapat, assassin. no? Mamamatay tao yan. Oh. Diba? Kasi tayo na regular na tao, pag may makita tayo, kasi inaalaw nga yung citizen arrest eh. Oh. Diba? Pag wala pang pulis doon, you can actually arrest yung mga nagnakaw, yung pumatay. Pag nandumaan sa'yo, pwede mong arrestuhin yun. That's allowed yun sa batas eh. Pero if you have a knowledge na ito ay assassin nga, ibig sabihin expert, marami siyang pumatay, that alone Dapat, is a betrayal of public. Dapat sinumbong na yun mo sa pulis yun eh. Tas, how much more kung Hiner mo kinausap pa. mo siya at inarkila mo siya at sinabi mong pag may nangyari sa akin, kasi yun ang sabi niya, patayin mo ang presidente. Unang-una, sino magbe-benefit? Di ba siya? Yes. Pag namatay ang presidente. At saka, napakalayo yun sa expectation ng publiko sa opisina na dapat mong iharap sa taong bayan. Kasi second vice president ka, you have to be fitting to the office, di ba? Yes. Na dapat, unang-una, you can disagree with the president eh. yes. You can disagree with the president. Pero kung kukuha ka ng assassin para patayin at saka sabihin mo ito in the whole world to see. In fact, nung lumabas yung video na yon, na-shock ang buong mundo. Grabe, no? Yes. Ang daming article sa Guardian, mga article sa International Guardian. media. International media outfits were shocked. Sabi nila, do you really allow this to happen? Oo. Kaya nga may kasabihin na ata tayo na only in the Philippines. Pati sila, na-shock sila. Kaya nga eh. Nangyayari ba ito sa Pilipinas? Yung isang vice-presidente, sasabihin niya, papapatay ko ang presidente. Oo. Tapos yung pagsabi niya, hindi daw biro. Dalawang beses No niya joke, sinabi. no joke, sabi. No joke. So, yun ang para sa akin na walang klarong ebidensya na yon. At sinabi naman ng NBI, hindi to AI based on the investigation ng NBI. Total idol na idol nila yung mga yun sa China, di ba? Tingin ba natin uubre yan sa China? Tsaka hindi, Xi Jinping, no? Hindi mo pwedeng, dapat hindi natin inormalize yung ganun Oo, eh. Bilang isang Pilipino,
isang ilang ordinaryo na Pilipino, hindi mo dapat normalize yun eh. Ipapapatay kita eh. Para sa akin nga po, kung parang dapat ground yan para sa Comelec, no? You cannot say that out in the open. Lalo na may influence ka. Tama. Lalo na tinitingala ka ng tao. Yes. Lalo na ginagawa kang role model ng tao. Kasi totoo naman talaga eh. People really look up to them. Hindi yun binibigay ordinarily ng tao sa kung sino-sinong leader. Yes. So dapat alagaan mo naman yung binigay sa iyo na trust, na wag mo namang gamitin ito para yung ma-influencean mo yung mga taong na okay lang na manapak, na okay lang na magbanta. Yes. Okay lang. Wag sana gamitin na lang natin yung kung ano man yung trust na binigay sa atin ng taong bayan kasi tinitingala nila tayo sa paraan na mas lumalakas yung value na bilang Pilipino, na magalang tayo lang sa buong mundo ang gumagamit ng po at ho. Opo. Yes. Walang salita sa buong mundo na nakikita mo doon kung gaano yung respeto ng isa't sa elderly. Kasi minsan pa nga, pagkaedad kita, di ba? Pag tinanong kita, anong gusto mong kainin? Yes. Pero pag medyo matanda or medyo umangat yung kanyang kumbaga mandate or yung authority niya sa'yo, ang sabi mo, ano po ang gusto nyo? May respeto. Yes. Nyong kainin. Tapos pag sinasabi, ano po yun? Maski bata, di ba? Sinasabi, ano po yun? Kasi ganun kagalang ang Pilipino eh. Yes. Nasa atin yun eh. Tayo lang yung nasyon sa buong mundo na pag nagsasalita ay replete with respect and modesty and courtesy. So how much more sa mga halal na opisyal? Dapat gamitin natin sana yung position natin na wag natin inormalize yung pananapak, pagmumura, at pananakit ng kapwa-tao. Hinimay-himay po natin, 4 po yan, no? Pero napansin po natin, wala ni isa na statement ang Vice Presidente na parang nag-sorry siya, di ba? Na nagpaumanin siya kung may mali siya nagawa. Parang walang ganun eh. So parang yan, para sa akin, isa yan sa mga tinitignan ko na parang sobra-sobra. Walang humility, sinasabi mo. Kasi kung mapapansin natin, kahit yung mga ibang nagkagawa ng krimen, di ba? Kunwari, si Ramil Madriaga, inabi niya na nakatanggap siya ng komisyon sa mga diniliver niya. Di ba? Parang ganun, normal yun eh. Di ba? At pero yung parang sa dami ng sinalay sa inyo po natin na hinimahimay natin, ni isa, parang walang binanggit na kasalanan siya. Pati yung pagbabantayan niya sa presidente, parang tinatanggi niya pa na parang kasalanan pa nating mga nanonood. Kaya nga nasabi ni Chairman Jinky Luistro, naniniwala ko, ginost na nga tayo, ginagaslight pa tayo, di ba? Yung, alam ba, mahirap kasi yung meron ka ng ginawang, alam na klaro na may ginawa kang violation, tapos, i-project mo pa sarili mo as victim. Grabe. Di ba? May term tayo na pa-victim, di ba? Yes. Pa-victim na term. So, kailangan din natin makita yung ganung klaseng angulo. Sa tama ka, I would agree. Supposedly, dapat kung meron ka man lang nakita na may pagkukulang ka, Oo. wala namang mawawala sa iyo kung mag-apologize ka, 'di ba? Tama naman 'yun. At saka bilang isang tao at silang Pilipino, known tayo sa ganun eh. Mapagkumbaba tayo eh. Isa yan sa mga character and virtues na isang tunay na Pilipino. Alright, Kong. So, yun po. So, ngayon, Kong, kahapon daw po nandun sa Dahig si VP Sara. So, nagpa-interview po siya doon. Sabi niya, unfair naman doon na isama ang kanyang kamag-anak sa proceeding. So, miniminyar po doon na yung asawa niya, si Carpio. So, anong masasabi natin dito, Kong? Well, yun nga, sabi ko nga, unfortunately, they're married eh. Hindi naman tayo namimili niya, sinasabi ng batas. By virtue of your union, you are considered to be legally one entity. So kung ano yung kaya nga may conjugal property, di ba? Oo, sinasabi na conjugal property. Kung ano yung mga assets ng pamilya mo, unless of course na may asset ka na before kayo nag-asawa, di ba? So yun, considered to be probably not part of your shared assets, no? Yun na eh, yun ang sinasabi ng batas. Opo. Na by virtue of their marriage, at saka nakikita naman talaga sa asalin nila na hindi lang yung asawa niya, but she also has some interest in certain businesses.
Ngayon. Pero according din sa attorney niya, parang marites lang daw doon kung... Ano Marites, hindi ba nakita na nga sa ano? Kasi 2 billion, parang 2 million lang nata daw. Alam mo, ang bangko yung nagsasubmit niyan eh. Ang mga commercial banks ang Yes. nagsasubmit sa AMLA kasi they're required. So Under the anti-money laundering law, pag sumobra yan ng certain, meron sinasabit silang yung suspicious. suspicious transaction at saka yung sinasabi nilang Covered. yes, oo, transactions. na below 500 that's considered to be non-suspicious, pero kung sumobra doon sinesend yan ng bangko sa AMLA. So even without AMLA asking for that, ang bangko talagang nagre-report. So alam mo ang bangko, pag pumunta ka ng bangko at mag-withdraw ka, pati yung kusing, di ba? Binibilang nila yan. Yes. Mayroon nga silang teller. Yes. Di ba? Oo. Alam mo, minsan, na-enjoy ako nung panoorin yung mga ganun na yung sound nila, may, nanonood ka ng mga ASMR, parang nakakaantok, di ba? Mga ganung tunog. ASMR. Ganun eh. Ganun sila ka-meticulous. Pera yan. Otherwise, kung mali yung report nila, ang kasalanan na yung una, bank teller, siyang magbibigay. Yes po. Pangalawa, yung manager ng bangko. So, lahat nung nakuha ng AMLA, galing yun sa bangko. And I doubt if they actually missed out malaking difference ng 2 million at 2 billion for them not to see. Yes. Ano po ba sa tingin natin ano yung perpetual disqualification po ba? Alam ko ang sa penalties, hindi lang ako sure but yung automatic yung removal from office, that's given na yan. Pero yung perpetual disqualification, I think that's an additional penalty that the court might might contemplate on, might vote on. Pero yung previous na mga impeachment, kasi former Justice Maria Sereno, kuwaranto yun eh. Hindi na nga umabot yun ng ang Justice Supreme Court ang nag-decide, di ba? Tinanggal siya. Yung kay Corona Yung kay Corona, I think perpetual disqualification din. Titingnan natin, ito yung mga bagay na inaantabayan na natin. Pero kung removal from office because she is not fitting to be the vice president, the more reason she's not fitting to be the president. Yes. Ganun lang ang logic doon. Diba? Tama. Yes. Ganun lang yung logic. So, ayun po. Thank you very much, Kong Zia. No? Salamat po sa inyong mga pagpapaliwanag, lalo na sa taong bayan na nanonood. No? So, ayan, marami kami natutunan ngayon, Kong. At maraming salamat po ngayon. Maraming Kong, salamat. Sa Maraming pagpapaunlak salamat. po. Sa susunod na episode naman po, mga kababayan, so marami pa po tayong pag-uusapan po. So, hanggang dito na lang po. Antabay na lang po sa next episode. Thank you Kita-kita so tayo muli. much. Let's go!